Isang emosyonal at puno ng pag-asa na update ang ibinahagi ng Queen of All Media na si Kris Aquino matapos tuluyang maisagawa ang kanyang minor operation nitong Martes, Enero 13. Matatandaang na-postpone muna ng isang araw ang nasabing operasyon dahil sa sobrang taas ng kanyang blood pressure na ayon mismo kay Kris ay dulot ng kanyang matinding migraine na naramdaman niya buong linggo. Sa kanyang Instagram post, makikita si Kris na naka-hospital gown, maayos na nakaupo sa kama ng ospital habang kapiling ang kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimby bago siya isailalim sa operasyon. Kapansin-pansin din na mas maayos at hindi na gaanong payat ang kanyang itsura kumpara sa mga naunang larawan, isang senyales ng patuloy na pagsisikap ng kanyang mga doktor na mapataas ang kanyang timbang sa kabila ng kanyang 11 autoimmune diseases. Ibinahagi ni Kris na labis ang kanyang pasasalamat sa kanyang medical team, lalo na sa kanyang pain management doctor na aniya ay nakahanap ng tamang formula upang makontrol ang kanyang kondisyon at maisulong ang operasyon. Isang nakakatuwang ngunit nakakaantig na sandali rin ang kanyang ibinahagi bago siya pumasok sa pre-operative area. Ayon kay Kris, nanginginig umano si Josh at kusa nitong hinawakan ang kamay ni Bimby. Dito ay napagtanto ni Kris na tama ang pagpapalaki niya kay Bimby na maging responsable at sandigan ng kanyang kuya, habang si Josh naman ay nakakaramdam ng seguridad sa presensya ng kanyang bunso. Mas maaga nang inanunsyo ng kampo ni Kris na siya ay sasailalim sa isang minor operation, ngunit inamin din niya na kinabahan siya at hirap matulog nang malaman na kailangan muna itong ipagpaliban dahil sa kanyang kalusugan. Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring humaharap si Kris Aquino sa kanyang laban, may tapang, pananampalataya at higit sa lahat, kasama ang kanyang mga anak na nagsisilbing lakas niya sa bawat pagsubok. Patuloy nating ipagdasal ang mabilis na paggaling ni Kris Aquino. This surgery was delayed from yesterday to very soon because my BP was sky high the whole of Sunday. The culprit, my migraine. Thank you to my pain management doctor Henry Liu and his entire team for finding the right formula, although Sunday night and yesterday I was given a pharmacy. Entering the pre-OP area, Kuya was shaking and automatically grabbed Bim's hand. I did something right in making sure Bim grew up knowing he'll be responsible for his Kuya, and Kuya feels secure with Bim. Going in, captions ni Kris sa kanyang post. Samantala sa latest update ni Kris ngayong araw ng Miyerkules, January 14, muli siyang nagbahagi ng larawan kung saan makikita na nakahiga sa operating room ang Queen of All Media. Isang nakakagulat at nakakatindig balahibong revelasyon ang ibinahagi ni Kris matapos niyang isiwalat na tumigil siya sa paghinga habang isinasagawa ang isang minor medical procedure. Ayon kay Kris, nang sumailalim siya sa isang PICC line procedure na inaakalang simple at ligtas, ay bigla umanong tumigil sa paggana ang kanyang mga baga sa loob ng halos 2 minuto na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Sa kanyang post, inamin ni Kris na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubusang napoproseso ang nangyari. Isang simpleng procedure lamang sana ito, ngunit muntik na pala nitong ikapahamak ang kanyang buhay. Lubos naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga doktor at sa buong medical staff na agad umaksyon at nakapagliligtas ng kanyang buhay. Partikular niyang pinasalamatan ang kanyang anesthesiologist, ang 2 surgeon at ang kanyang rheumatologist na aniya ay unang mukhang nasilayan niya, pagkamulat, puno ng malasakit at pagmamahal. Ibinahagi rin ni Kris ang kanyang matibay na pananampalataya na aniya'y ginabayan ng banal na espiritu ang bawat kamay at desisyong ginawa ng kanyang medical team sa mga kritikal na sandaling iyon. Isang napaka-emosyonal na bahagi ng kanyang kwento ang naganap sa kanyang post-operation recovery room, kung saan isang halik mula sa kanyang anak na si Bimby ang nagpaalala sa kanya na utang nila sa lahat ang kanyang buhay, na siya ay buhay pa ngayon dahil sa tulong, dasal at malasakit ng marami. Bilang pagtatapos, nagbahagi si Kris ng mga linya mula sa kantang Let It Be ng The Beatles na sumisimbolo ng kapayapaan, pagtanggap at pananampalataya sa gitna ng matitinding pagsubok sa buhay. This is for me a short post. Thank you for continuing to pray for me to get better, for having faith that God will make all things possible.
I haven't fully processed what happened. It was supposed to be a minor PICC line procedure, but there was a span of time totaling almost 2 minutes when my lungs stopped functioning. I stopped breathing. I credit my anesthesiologist, my 2 surgeons, and as soon as I awakened, the reassuring face of my rheumatologist, whose concern and love I felt. In my post-op recovery room, it was future pediatrician neurologist or anesthesiologist Bim's kiss that made me realize we owe all of you my life. Utang namin na buhay pa rin ako. The Holy Spirit guided my doctors and everyone in the OR. Matatanda ang matagal nang nakikipaglaban si Chris Aquino sa maraming autoimmune diseases. Matapos ang ilang taong gamutan sa Estados Unidos, siya ay bumalik sa Pilipinas noong 2024 upang ipagpatuloy ang kanyang paggaling. Isang paalala ang kanyang karanasan na sa kabila ng karamdaman at panganib, pananampalataya, pamilya, at malasakit ng kapwa ang patuloy na nagbibigay ng pag-asa. At eto na nga yung una nating kwento, nakapagpa-opera na si Chris Aquino kahapon. May bagong post na kasi yung kanyang grupo na natapos na yung minor operation, pero wala silang sinabi kung ano yung dahilan ng operasyon na ito. Wala. Correct, nanay. Ganun lang. Sana lang na, di ba, pag may mga ganun, sinasabi na rin nila para hindi rin nag-aalala yung mga taong nag-aalala kung ano yung nag-aalala kasi siya. Kung ano pero alam mo, alam mo operation. naman ako, marami kong mga anak-anakang doktor. Ang operasyon, minor man o major, operasyon pa rin. Yun di ba? Totoo. Ayan, tama yun. Tama po, yun nga ang kanyang hiling ng grupo niya, dasal, panalangin. Totoo naman wala naman tayong ibang pupuntahan. Magagaling na gamot, mahuhusay na doktor. Kailangan, maganda yung dasal nila sana ay gabayan ang mga doktor na mag-oopera sa kanya. Naway bigyan ng matinding yung gamot na iinumin niya, di ba? Epekto sa kanya. Maging positibo. Tama naman yun Tama talaga yon. Talaga wala tayong ibang pupuntahan. Talagang lang. Marami nagdududa yun daw kaya sa tuhod kasi lagi niya inirereklamo yung tuhod niya, di ba? Na masakit palagi, parang ganon. Pero hindi, major pagtuhod. Correct. Sinabi nila di ba? Yan. Ano pa masasabi ng ating mga CFMers? Sabi ni Juris Dr. Channel, sabi nga ng mga surgeon ko, kahit minor operation, hindi dapat basta ipinagwawalang bahala. Kaya huwag kang mag-alala, Maring Chris, dahil marami kaming patuloy na nagdarasal para sa iyo. Ngayong 18 na si Bimbi, sana ang goal ni Chris ay makita balang araw ang mga magiging apo niya kay Bimbi dahil wala namang imposible kay God. Dako, ito ang totoo, aprobado to, masasang-ayunan ko to, walang imposible sa Panginoon. Yun lang yun, di ba? Ito naman ang sinabi ni Miss Nads ng Belgium. Ang paghihingi ni Chris ng dasal ay nagpapaalala na ang pananampalataya at suporta sa kapwa ang pinakamahalagang sandata sa oras ng pagkakasakit. At ang laban ni Chris ay laban din ng kanyang mga tagahanga. Praying for a swift and complete recovery. Maraming salamat, Snags. Thank you sa iyo. Tapos ang sabi naman ni Wating-Wating. Ano kaya ang masasabi naman ni Wating-Wating? Sending prayers and positive thoughts to Miss Chris Aquino as she undergoes a minor operation. May God grant you strength, healing, and comfort. You are not alone. Maraming salamat. Ang gaganda ng kanilang mga mensahe. Amo, nakakalakas ng loob talaga yan pag talaga yung mga kababayan. Yan. Yan, oo. O tinan mo, si Paolo Ubalde, laging nang pero ang sabi niya, get well soon, tetay. Gagaling ka in Jesus' name. Tama. Yan, ganda-ganda. Sabi ni Ching Bautista Silverio, prayers for Chris, speedy healing. Ayan, maagang paggaling. Ching, thank you. At sabi naman ni Eddie Letada, nag-reveal na rin lang na may naganap na minor operation pero hindi naman sinabi kung ano ang inoperahan sa kanya. Kuko ba o buhok ang pino-opera kay Chris? Sabi ni Eddie Letada. Itong pagkainis niya na to, maintindihan to di ba? Kasi hindi mo nga alam ingrown ba ang inoperahan? Di ba? Parang ganon. Yun naman ang hinihingi ng marami nating kababayan. At saka syempre, mag-iisip tayo sa kanyang kalagayan, ano yung minor operations sa kanyang sakit.
Di ba? Yun lang naman. Minor. Oo. It's just a minor operation, don't worry, sabi ng kanyang team. Pero kahit pa, magtatanong siyempre ang mga kababayan natin, ano ba itong minor operation na ito? Okay? Get well soon, Chris, sabi ni Tita Nene Olanday, prayers for you, God is good. Ayan, pampalakas ng loob lahat ito. Injection ng lakas ng loob ito. At sabi ni San Clavesillas, God is the greatest physician. Just believe and you will be healed, Chris. Prayers can move mountains. I'm a living miracle. Ako lagi kong pinapaikot yan talaga. Wala tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang humihinga ng grasya, ng pampalakas at paggaling, kundi ang Diyos lamang. Totoo po yan. Totoo.